tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging magalang, maging Values matapat, Education A. pagmamahal sa kapwa. Kamalayan sa mga emosyong nararamdaman. Sa paglalaro, May kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo, Kung may nagkamali, marunong magpatawad ang batang... Learning competency. Nakapagsasanay sa maingat na paghuhusga sa pamamagitan ng pagninilay sa kamalayan sa mga emosyong nararamdaman, kilos, pag-iisip, at reaksyon ng katawan. Emosyon. Matinding damdamin tulad ng pag-ibig o takot. Reaksyon. Tugon sa isang impluwensya, pangyayari. Sarili. Tao o bagay na itinuturing na may natatanging individualidad. Kapwa, ang kasama o ibang tao. Mga indikasyon ng pagkakaroon ng kamalayan sa mga emosyong nararamdaman, kilos, pag-iisip at reaksyon ng katawan. But that's just the beginning of the story. Sometimes you just have to roll your eyes at it and prepare to have your mind blown. Welcome to the future of expression. But that's not all. Every icon tells a story. Suriin natin. Ano ang kahulugan ng emosyon base sa inyong napanood? Madali ba o mahirap para sa inyo ang matukoy ang reaksyon ng inyong katawan kapag nakakaramdam kayo ng matinding emosyon tulad ng galit o takot? Bakit? Ano ang maaaring maidulot ng mga negatibong emosyon gaya ng pagkagalit sa inyong sarili at sa iyong pakikipag-ugnayan sa kapwa kung hindi ito mapapamahalaan ng maayos? Bakit mahalagang magkaroon tayo ng kamalayan o self-awareness sa kung ano ang eksaktong nararamdaman natin bago tayo gumawa ng aksyon? Pag-aralan natin. Naranasan mo na bang pumasok sa school tapos biglang umulan ng malakas? Anong naramdaman mo? Nainis ka ba? Nalungkot? O baka naman natakot ka baka mabasa ang iyong sapatos? Normal lang na makaramdam tayo ng iba't ibang emosyon araw-araw. Pero alam mo ba na ang mga emosyong ito ay may malaking papel sa pagkilala mo sa iyong sarili? Ngayon, pag-uusapan natin ang kamalayan sa mga emosyong nararamdaman at kung paano natin ito gagabayan gamit ang birtud ng maingat na paghuhusga o prudence. 3 dimensyon ng kamalayan sa emosyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kamalayan sa sarili o self-awareness kapag pinag-uusapan ng emosyon? Ito ay ang ating kakayahan na mapansin, matukoy at maunawaan ang nagaganap sa ating kalooban habang itong mga ito ay nangyayari. Kapag may kamalayan ka sa iyong emosyon, napapansin mo ang 3 mahalagang bagay.
Una, ang emosyong nararamdaman. Eksakto mo bang alam kung galit, lungkot o takot ang nasa loob mo? Ikalawa, ang reaksyon ng katawan. Paano nagre-react ang katawan mo? Bumabadyang umiyak ang mga mata mo? Bibilis ba ang tibok ng puso mo o mamumula ang iyong mga mukha? Ikatlo, kilos at pag-iisip. Ano ang udyok na gusto mong gawin? Gusto mo bang sumigaw? O gusto mo bang magtago? Dalawang uri ng emosyon. Ayon sa mga eksperto sa psikolohiya, ang emosyon ay pwede nating hatiin sa dalawang pangunahing grupo. May tinatawag tayong mga positibong emosyon tulad ng pagkatuwa, pag-asa, at pagmamahal. Siyempre, ang sarap sa pakiramdam ng mga ito. Ngunit mayroon din namang mga tinatawag na hamong emosyon o negatibong emosyon tulad ng pagkagalit, pagkatakot, at pagkalungkot. Tandaan natin, ang emosyon ay hindi natin kaaway. Sila ay mga signals o hudyat na nagpapakita ng kalagayan ng ating puso at isip. Dahil ang emosyon ay napakalakas, madalas kapag tinamaan tayo ng galit o takot, nakakagawa tayo ng mga bagay na pinagsisisihan natin sa huli. Dito na papasok ang ating bida para sa araw na ito, ang maingat na paghuhusga o prudence. Paano ba isasabuhay ang maingat na paghuhusga kapag umaapaw ang ating emosyon? Tandaan ang tatlong simpleng hakbang na ito. Una, hinto at pagpapakalma. Kapag naramdaman mo ng mabilis ang tibok ng puso mo dahil sa galit, huminto ka muna, huminga ng malalim. Huwag munang magsasalita o magpo-post sa social media. Ikalawa, pagninilay. Tanungin ang sarili, kung papatulan ko ba ito, anong mangyayari? May masasaktan ba akong kapwa o pamilya? Ikatlo, mapanagutang pagtugon. Pumili ng paraan na maipapahayag mo ang iyong emosyon ng may kapayapaan at paggalang. Ilapat natin ang aralin. Suriin kung paano may lalapat ang kamalayan sa sarili at maingat na paghuhusga. Hindi ito totoo. Napakasinungaling nila. Pagtukoy sa emosyon at reaksyon ng katawan. Ano ang nararamdaman ko? Ano ang reaksyon ng katawan ko? Pagninilay. Kung magre-react ako agad ng galit, ano ang magiging epekto nito sa akin at sa aking kapwa? Wastong tugon. Ano ang pinakamabuting hakban na gagawin ko upang maayos na pamahalaan ang aking emosyon? Tayahin natin ang ating sarili. Piliin ang pinakatamang titik ng nagpapakita ng kamalayan sa emosyon at maingat na paghuhusga. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kamalayan sa sarili o self-awareness? A. Pagbabaliwala sa mga negatibong emosyon. B. Kakayahang malaman at maunawaan ang sariling emosyon, kilos at reaksyon. C. Pagpapakita ng emosyon nang walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ikalawa, bakit mahalagang matukoy ang reaksyon ng katawan kapag nakararamdam ng emosyon tulad ng galit? A. Upang magamit ito sa pakikipag-away. B. Upang magsilbing babala na kailangan muna nating kumalma bago kumilos. C. Upang ipakita sa iba na tayo ay matapang.
Katlo, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng birtud ng maingat na paghusga sa pamamahala ng emosyon? A. Pag-iyak ng malakas sa harap ng maraming tao upang makuha ang simpatsya nila. B. Pagbibitiw ng masasakit na salita dahil sa matinding bugso ng galit. C. Pagtahimik at paghinga ng malalim muna upang makapag-isip ng malinaw bago magpasya. Tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. Halina, halina.